Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan at maraming salamat na muli sa pagtunghay dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong issue ng PCSO or itong issue ng hearing ni Raffy Tulfo. Kasi marami dito ang nag-aabang mga kapolitika at marami na nga ang nag-aantay ano na ba ang resulta, ano na ba ang ganap dito sa investigasyon ng PCSO. Kasi marami nga sa mga Pilipino is tumataya dito sa loto na nagbabaka sakaling manalo, and in fact here comes itong issue ng PCSO na kung saan ito daw kumukobra or itong kumukuha or nananalo dito sa loto is nasa loob lang din ng ahensyang ito. So gaano man ito katotoo mga kapolitika is wala naman tayong ebidensya at nagpapasalamat nga tayo at nagkaroon ng investigasyon dito sa Senado para magkaroon ng linaw itong mga spekulasyon at mga haka-haka, kasi bilyones po ang pinag-uusapan dito kung total doon sa mga lahat ng nanalo mga kapolitika. Now, ito palang si Mel Robles, kung ating matatandaan doon sa previous video ko, kasi gumawa na rin ako ng vlog dito, is ito palang si Mel Robles ating na-discover na isa ito sa mga top donor ni Bongbong Marcos doon sa previous election. Ang na-donate niya mga kapolitika is nasa 30 million pesos lang naman. So siya yung top donor, and hindi naman natin sinasabi na ito na yung time ng singilan, kasi kung ikaw nga ay nag-donate, parang kumbaga makuha mo yung isang posisyon pag nanalo yung kandidato mo is meron din yung so-called. So iba pa rin yung kapolitika, kasi kahit sinasabi naman natin na matino yung gobyerno is pag involved doon yung pera is nag-iiba yung usapan. Okay? So itong si Mel Robles sa previous vlog ko nasabi ko na ito ay top donor ni Bongbong Marcos doon sa nakalipas na eleksyon sa 2022. At nung nanalo si Bongbong Marcos, so nabigyan siya ng posisyon at dito pa sa ahensya napakaraming pera mga kapolitika. Okay, so dito sa PCSO itong si Mel Robles, at isa pa nga doon sa netizen ay nagsuggest na dapat itong i-lifestyle check. Okay, but balik tayo dito sa issue ni Raffy Tulfo mga kapolitika, kasi isa ito sa mga hinahangaan ko noon. Magaling ito magsalita at magaling mag-interrogate, may authority talaga. So kumbaga mapapasunod niya yung mga tao at mapapaniwala niya kasi magaling nga ito magsalita. Now, ang sabi niya doon sa hearing niya is peke nga itong ginamit na larawan doon nung nanalo ko na kunwari ng loto, kasi yun pala daw ang sabi ng PCSO is representation lang, kasi hindi pwedeng i-publicize yung buong katawan or buong mukha nung nanalo for the security. May point nga naman itong PCSO, but itong investigation ni Raffy Tulfo ay sinabi niya na kung pwede lang is mag-hire siya ng private detective, kasi matapang nga itong pag-interrogate niya doon kay Mel Robles. Itong si Mel Robles man is magaling din na magsumagot at magsalita. So ang sabi ni Raffy Tulfo is mag-hire siya ng private detective, pero parang hindi naman talaga nangyari. So kung bakit natin ito pinag-usapan mga kapolitika, ang sabi daw kasi is nagkabayran daw. So again, wala naman tayong ebidensya, so magbigay lang tayo ng opinion o reaction tungkol sa isyong ito, kasi nga bilyon po ang nakataya dito mga kapolitika, at sayang naman at kawawa naman yung mga tumataya ng loto araw-araw, nagbabaka sakali na maging instant millionaire sila. Okay, so sayang mga kapolitika at hindi tinuloy ni Raffy Tulfo. Sana magkaroon ng second time ng hearing dito sa PCSO, kasi nag-aabang yung lahat. Ang maganda dito kung maliwanagan talaga ang lahat kung ano ba talaga ang nangyayari dyan, kasi ito nga si Maharlika is isa sa mga nag-expose dito sa kalakaran dyan sa PCSO na nagkaroon nga daw ng inside job, and inaabangan talaga ng lahat mga kapolitika. So siguro yung ating pag-voice out, itong pagbibigay natin ng mga reaksyon at panawagan na ituloy ni Raffy Tulfo yung investigasyon dyan sa Senado is para ma-clear din yung pangalan niya, kasi may mga sinasabing nagkabayaran. So ang only way na ma-clear out yung mind ng publiko na walang bayaran nangyari is ituloy niya at maging kamay na bakal siya, katulad ng ginagawa niya dyan sa Raffy Tulfo in action na public service mga kapolitika. Okay, so yun lamang ating masasabi mga kapolitika, kasi sayang talaga ang opportunity na malaman ng publiko ano ang katotohanan dito sa likod ng kontrobersya ng PCSO. Alright, so yun lamang ating masasabi mga kapolitika. Maraming salamat sa muli sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos.